Ikutin ko nga itong rotor disc ni customer dahil ang problema niya, medyo kumakabig daw itong sasakyan niya papunta dito sa kaliwa. Kaya naman pala medyo kapit yung preno niya dito sa left side. Pag ganyan mga boss, tanggalin ko muna itong brake caliper para ma-check ko kung saan gagaling yung problema. Pag natanggal mo yung 2 bolt na number 14, pwede mo nang iangat itong brake caliper. Sa nakita ko dito mga boss, wala sa caliper piston ang problema. Kadalasan yan ang pinanggagalingan sa sliding pin bolt niya. Kasi pag sa piston yan, pag nagpreno siya, biglang kakabig. Dahan-dahan lang daw kakabig Ibig sabihin, sa sliding pin bolt lang yan, di ba? Kita nyo naman, pinalo ko yan Dahil nga sa stock up na siya, kaya nagkakaroon siya ng kaunting kabig. Pag ganyan problema mga boss, tanggalin nyo lang yung sliding pin, tapos linisan nyo. Kung wala kang budget, pwedeng punasan mo lang siya. Pero kung meron naman, gamit ka ng penetrating oil, sprayan mo. Para yung kumapit na kalawang matanggal. At pag nalinisan mo na yung rubber boot niya, ito namang sliding pin, pahiram mo siya ng kaunting grasa. Tsaka mo ngayon siya ibalik para maglaro na siya ngayon. Tignan nyo, di ba? Tapos itong brake pad, linisan nyo na rin. Liha lang naman yan mga boss para matanggal yung tumigas dito sa ibabaw ng brake pad nyo. Pati itong rotor disc, punasan nyo rin yan. Tsaka nyo ngayon ibalik na itong brake pad. Tsaka mo ngayon ilagay itong brake caliper at yung 2 bolt, higpitan mo ng maayos at ikutin mo na itong gulong. Di ba? Okay na, salamat. Pakinggan nyo mga boss, merong kumikis-kis dito sa rotor disc niya. Meron daw po bigla narinig yung customer at doon sa kabila na-check up ko na po yun. Wala naman, dito nga po meron. Nakita nyo naman mga boss, kinalas ko na yung brake caliper nito, pati yung brake pad niya. Dito naman ako mag-check sa handbrake or brake shoe. Pansinin nyo mga boss, uugain ko itong backplate niya, gumagalaw siya Kaya dahil dyan, nagkaroon ako ng idea, maaaring minatanggal na tornilyo ito. Kaya ang ginawa ko dyan mga boss, sumilip ako dito sa ilalim ng brake shoe. At ito nga, may nakita akong makintab. Kaya gumamit ako ng flat screw, sinikwat ko yan para matanggal. At nung makita ko mga boss, yun yung kaputol ng screw. Sumiksik dito sa kanalang backplate, tapos tumatama siya sa rotor disc, kaya umiingay. Kita nyo naman, ang kintab, active na active. Binigay ko nga kay customer para meron siyang remembrance. Bali ang nangyari dyan mga boss, natanggal itong tornilyo dito sa backplate. Tapos kumalso yan at tumama dito sa rotor disc. Doon na nagsimula yung ingay at yung backplate naman is gumalaw-galaw na. Ibalik ko muna mga boss para ma-check natin kung meron pa siyang iingay. Maganda na kasi yung sigurado na doon nga nanggaling yung problema. Tignan niyo po, wala na siyang ingay di ba? Ganun lang Sana lang lagi kayo nakakakuha ng idea, tandaan nyo, basic lang yan. Pero pwedeng lumaki yung gastos nyo. Salamat! Pag hinila daw itong handbrake niya, mataas na. Tignan ko nga. Mataas na nga. Tapos nakakarinig pa daw siya ng sipol dito sa likuran pag nagpreno. Pag ganyan, tanggalin mo itong brake caliper. Meron lang naman 2 bolt na number 14 yan. Tapos iangat mo na itong brake caliper mo. Tignan mo yung brake pad mo kung makapal pa. Pag makapal pa, linisan mo. Tapos gamit ka ng box wrench na number 17. Tanggalin mo yung 2 bolt dito sa brake caliper holder. Nakaseparate kasi ang handbrake nito mga boss. Kaya kailangan tanggalin mo itong brake caliper holder niya. Para itong rotor disc matanggal mo. Medyo matrabaho lang ito mga boss, pero kayang-kaya nyo yan. Dahil nga sa hindi naman siya mahirap gawin. Pag natanggal mo na itong brake caliper holder, hugutin mo na itong brake drum niya o rotor disc. At dahil sa makapal pa itong brake shoe, linis lang yan mga boss. Gumamit ka ng liha, tapos paintbrush para malinis mo itong brake shoe, pati itong backplate. Siyempre kasama yung brake drum. Sa lilinisin mo. At kung meron ka pang budget, pwede kang gumamit ng brake cleaner para mas maganda. Pero kung wala kang budget at meron ka namang compressor, pwedeng hanginan mo lang yan. At kung walang-wala ka talaga, gaya nung nagre-reklamo na magastos daw yung ginagawa kong paglilis ng preno, unang-una gaya ng mga sinasabi ko, may sarili ka naman pag-iisip. At alam mo naman na hindi para sa iyo itong video. At pag okay na yung pagkakalinisyo sa brake shoe, pati dito sa brake drum, dito sa ilalim ng brake shoe, andyan yung adjuster ng handbrake. Pihitin nyo lang yan mga boss. Pero huwag kayong susobra. Dapat pag nilagay nyo itong brake drum, maluwag lang siya. Diba? Okay na siya. Salamat! Check upin ko nga itong air filter ni madam dahil nga sa parang sakal daw yung takbo ng sasakyan niya. At ito nga mga boss, nung tinanggal ko itong air filter, naku po, barado na yan, marumi na masyado. Samantalang ayon kay customer, pinalitan daw yung mga pyesa nito after niya magpa-PMS. Kaya ang nangyari, ako na lang magpapalit ng air filter, bahala na siya makipag-usap dun sa gumawa. Alam niyo mga boss, ayun yung kadalasang na-encounter ko sa mga customer. Pag nagsasalita sila, after daw ma-PMS, napalitan daw lahat ng mga pyesa, pero nung makita ko, halatang halata naman na hindi pinalitan. Kaya sino ang kawawa dito, di ba? Si customer. Kaya kung ganito yung sasakyan nyo mga boss, kayo na yung magpalit ng air filter para sigurado kayo na napalitan. Kita nyo naman, di ba? Madali lang magpalit ng air filter. Kasi kung last PMS lang ito ginawa, nako mga boss, hindi magdudumi ng ganyan yung air filter. Wala pa akong na-encounter na ganun.
Gaya nga ng sinabi ko, madali lang naman palitan ang air filter nito. Nakita nyo yung tinuro ng daliri ko, yung dalawang yan. Dalawang butas yan ng air filter housing nyo. Diyan nyo itutusok itong air filter cover. Tingnan nyo mga boss, pag naitapat ko na sa butas, itutulak ko itong air filter cover. O diba, nag-lock na siya. Tapos dito naman ngayon kayo sa ibabaw ng air filter cover nyo, o ilalapat nyo na siya, ididiin nyo siya. Ayan mga boss, kung makikita nyo, ididiin ko na yan. Pag naidiin nyo siya mga boss, yung dalawang clip, iangat nyo lang, maglalak na itong cover nya. Tapos start nyo na itong makina. Alam nyo mga boss, napakabait ni madam. At after ko mapalitan itong air filter nya, naging okay na yung takbo ng sasakyan nya, hindi na siya sakal. Isa sa pinanggagalingan ng kadyot, pagpalya, biglang pagninig ng makina ay itong spark plug. Maaari pong may pundi na pong isa or matagal na po yung spark plug. Madali lang naman, tanggalin mo lang po yung tatlong high tension wire, gamit ka po ng spark plug wrench. Pag niluwagan mo po yung spark plug mga boss, pakaliwa po ang banat mo. Ganun po yung pagluwag niyan. Tapos gumamit ka po ng maliit na extension kasi dito sa dulo mga boss tatama po yung spark plug wrench mo dyan, kaya meron akong maliit na extension. Sa pagbunot naman po ng spark plug, gamitin mo yung high tension mo. Nakita mo yung ginagawa ko pag naluwagan mo na, ayan po yung gagamitin mo, high tension wire nya rin. Ayan na po yung tatlong bagong spark plug. May nabibili po niyan, 3 piraso lang talaga siya kung meron ka pong ganitong klaseng sasakyan, para hindi ka po masobrahan ng pagbili. Tapos pag hinigpitan mo naman po yung spark plug, pakanan naman po ang banat mo. Alam ko mga boss, ginagamit nyo itong panghanap buhay. Kaya pinilit ko na makagawa ng video para kahit pagtanggal man lang ng spark plug, marunong po kayo. Para pag nag-diagnose din kayo ng nginig o kaya matagal na po yung spark plug nyo, kaya nyo pong palitan. Ayun lang naman po ang akin mga boss, yung para mabawasan po yung gastusin nyo kahit papaano. Makatulong po itong video na ito sa inyo. Sa paghigpit naman po ng spark plug mga boss, hindi naman kailangan mahigpit na mahigpit. Titigil naman po yan. At pag okay na, lagay mo na po yung high tension wire. Pwede mo nang i-start. Basic lang, di ba? Salamat. Check upin ko muna itong problema ni customer. Dahil pag nalubak daw siya, ramdam niya raw dito sa manibela yung kalampag. Pwede kasing sa steering bushing yung problema. Pihitin ko itong manibela mga boss kaliwat kanan para malaman ko kung saan ang problema. Kaya lang sa pakiramdam ko wala dun eh. Kaya punta ako dito sa harapan ng sasakyan ni customer mga boss, kapain ko itong steering coupling niya. Diskarte ko dyan mga boss, uugain ko yan eh, tignan nyo. Wow naman mga boss, kung makikita nyo, itong steering coupling niya, malakas na yung uga niya. Siyempre pag ganyan, for replacement na. Hindi po kaya delikado na ano? Mahirap sagutin yung tanong ni customer dahil nga ang sabi ko, palitin na yan. The best niya, pag may budget ka, papalitan mo talaga to. Pag nalubak ka dito maramdaman mo sa manibela, ramdam mo ha? Anong ano? Medyo maano. Takot-tak gumaganon. Pati itong radiator niya mga boss, ang lakas ng kalampag, pakinggan nyo. Pag ganito naman ang problema mga boss, madali lang gawin yan. Pero sa steering coupling niya, gagastos si customer. Kaya lang, hindi ko naman siya mapersang palitan agad dahil nga sa kulang pa siya sa budget. Kaya abangan nyo na lang, salamat! Ganito may sasakyan mo. Tapos yung stabilizer link bushing mo, biyak na siya. Gamit ka ng socket wrench na number 14, tanggalin mo yung nut niyan. At pag natanggal mo itong nut, pwede mo na ngayon tanggalin itong bushing. At dahil sa dalawa yung bushing na yan mga boss, gamit ka ng bakal na pwede mong ipang sikwat dito sa stabilizer bar mo para maiangat mo itong stabilizer link. Nang sa ganon, matanggal mo pa yung isang bushing yan. Gagawin nyo lang yan kung itong stabilizer link nyo ay hindi pa siya sira. Pero pag sira na mga boss, syempre papalitan mo na yan ng buong assembly. O ngayon, dahil natanggal mo na yung isa pang bushing, ikakabit mo naman itong bago. Pag nilagay mo yung bagong bushing mga boss, wag mong kalilimutang ilagay yung flat washer niyan ha. Mahalaga yung flat washer niyan mga boss kasi ayun yung stopper nitong bushing para wag siyang lumusot dito sa stabilizer link mo. At ito naman yung isa pang bushing niya. Una siyempre yung flat washer niya. At pag nailagay mo na itong bushing dito sa stabilizer link, ito pa yung isang flat washer. Ayan. Tapos ito naman yung nut niya na maglalak dito sa bushing mo. Dahil nga sa nakaangat yan at mahihirapan ka ilagay itong nut, itulak mo naman pababa itong stabilizer bar. Gamit yung tubo mo para mailagay mo itong nut dito sa stabilizer link mo. At pag naipakapit mo na yan sa thread ng stabilizer link mo, pwede mo na ngayon siya higpitan gamit itong socket wrench mo number 14. O diba? Napakadali lang kung kayo magpapalit ng bushing nyo dito sa stabilizer link. Salamat!
Dahil nga sa bumigay na itong repair kit niya dito sa secondary clutch, pag inapakan niyo yung clutch pedal, sumisirit na lang yung fluid. At syempre, hindi mo na yan maikakambyo. Alas 10 na ng gabi, pinakiusapan ako ng kapitbahay ko para gawin yung sasakyan niya dahil nga sa madaling araw, ginagamit daw nila ito. Kaya kung makikita nyo, inaantok na ako habang gumagawa ko dyan. Madali na naman ito mga boss, pag natanggal niyo yung flexible hose dito sa clutch niya, secondary, meron diyang banjo bolt na number 14. Tanggalin niyo lang yun, tapos dito naman sa secondary niya, meron niyang dalawang bolt na number 12. Ayan yung tinatanggal ng kamay ko mga boss. Sabi ko nga sa customer, hindi tayo siguradong maayos ito. Paano kung may tama na itong secondary clutch, yung cylinder niya, hindi na pwede yan. Bukas na talaga ito. Kasi ang stock ko lang ng mga pyesa ko dyan is yung secondary repair kit lang. At dahil nga sa wala namang gasgas itong loob ng cylinder ni customer, nililinis ko lang yan. Tapos ito naman bagong repair kit, dapat bago nyo yan ilagay, basain nyo yan ng fluid para yung piston seal niya hindi magasgas or hindi madamage. Pati yung push rod linisan nyo rin. Tapos ilagay nyo na itong push rod niya. O okay na, o ibalik na natin mga boss. Pasensya na kayo, talagang inaantok ko. Hindi ko alam kung saan ako maglalagay ng position ng camera eh. Yung dalawang bolt lang naman, number 12 ang tinanggal nyo dyan. Tapos yung banjo bolt niya dito sa flexible. Yun lang din naman ang ibabalik nyo mga boss. Sigpitan nyo lang siya lang maayos. Tapos pwede na tayo mag-bleed. Dapat may kasama kayo siya yung magpapump ng clutch pedal. Tapos pirme nakadiin sa clutch pedal. Tsaka kayo mag-release ng fluid. Pag wala ng hangin yan, maayos ang tutulak itong push rod.